Marami pong mga kapatiran, yung mga bago. Welcome po sa Ortigas Church. Welcome po. Okay, so batiin po natin muna ng magandang umaga yung ating katabi. Sige po, bigyan ko po kayo ng 10 seconds. O 6, 5, 4, 3, 2. Okay, balik na po ulit sa akin. Okay. So, dahil marami po tayong mga bagong naligtas, noong mga nagdaang Bible Seminar, Grand Bible Seminar, Cell Group, pati po yung Summer Retreat, ay ito po ay inihahandog ko para po sa mga naligtas na. Pero para po sa mga matatagal, ito po ay inahahandog ko naman po sa inyo para magkaroon tayo ng joy of salvation. Babalik tanaw po tayo sa mga nakaraan kung paano tayo iniligtas ng Panginoon. Genesis chapter 1, mula po sa aklat na ito, o unang pahina sa ating Biblia, Genesis chapter 1, verse 1 hanggang verse 3. Kapag may mahirap pang makahanap, ewan ko na lang. Genesis chapter 1, verse 1 hanggang verse 3. Basahin natin ang sabay-sabay. 3, 2, 1. Nang pasimula, nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. Ang lupa ay walang anyo at walang laman, at binalot sa kadiliman. Ang kalaliman samantalang ang Espiritu ng Diyos ay kumikilos sa ibabaw ng mga tubig. At sinabi ng Diyos, magkaroon ng liwanag at nagkaroon ng liwanag. Kaya once again po, brothers and sisters, magandang umaga po sa ating lahat. Kaya ngayon, pag-uusapan po natin yung mula po sa Genesis chapter 1. Ano kaya yung pinatutungkulan nito sa ating Krisyanong pamumuhay? Ang Genesis, madalas po natin itong nababanggit o na pag-uusapan sa Bible Seminar. Tinuturo po yung creation, nilalang ng Diyos, ang mga kalawakan, ang hayop, halaman, pati po yung tao. Pero, hindi lang po ito ipinaliwanag para lang po magpakita ng ebidensya. Ipinapakita rin po ito, isinulat din po sa Biblia para magkaroon tayo ng kaalaman anong connection nito sa ating pong buhay. Alam niyo po ba ang meaning ng Genesis? Ano po? In the beginning, ng pasimula, tama? Kasi lahat ng bagay, nagsimula po sa Genesis. Yung time, yung mga panahon, yung lengguwahe, lahat ng mga living creature, pati tayo, yung mga tao, nagsimula sa bagay po na ito. Ang tawag po sa unang aklat sa Biblia ay Genesis, pasimula. Okay? Pero marami pong pinapatungkulan ito tungkol sa ating buhay Kristyano. Punta tayo sa aklat ng mga taga-Roma. Mga taga-Roma chapter 15. Mga taga-Roma chapter 15 sa verse 4. Lagyan niyo po ng tanda yung Genesis chapter 1. Punta tayo sa Roma chapter 15 sa verse 4. Babasahin ko po. Sapagkat ang anumang mga bagay na isinulat noong una ay isinulat upang tayo ay matuto. Hanggang dito na lamang po mga kapatid. Yung mga bagay na isinulat sa Old Testament ay isinulat upang tayo po ay matuto. Kaya hindi lang po ito ipinapakita para magkaroon ng ebidensya, magkaroon tayo ng tunay na pananampalataya. Hindi lang po ito, kundi meron itong meaning, meron itong kahulugan para po sa ating buhay Kristyano. Kaya gaya po ng sabi ko po kanina, magbabalik tanaw po tayo. Nung araw na hindi pa tayo ligtas, at nung panahon na ligtas na tayo, at yung panahon, pagkatapos na tayo po ay maligtas, ano po ang ginagawa ng mga Kristyano? Kaya gagamitin ko po yung Book of Genesis. Alam ko po marami pong mga bago, kaya nais ko pong idetalye po sa inyo yung buhay natin before and after ng salvation. Balik tayo, Genesis chapter 1. Punta tayo sa verse 2. Genesis chapter 1, punta tayo sa verse 2. Basahin po natin ang sabay-sabay. 3, 2, 1. Ang lupa ay walang anyo at walang laman, at binalot sa kadiliman, ang kalaliman samantalang ang Espiritu ng Diyos ay kumikilos sa ibabaw ng mga tubig. Okay? Sabi po ng Biblia, ang lupa ay walang anyo at walang laman, binalot ng kadaliman. Ang kalaliman, sabi po,
Yung mundo bago po likhain ng Diyos ay punong-puno ng kadiliman. Alam niyo po ba ang ibig sabihin ng kadiliman sa Biblia? Sa English ay chaos o yung pagkakagulo, walang pagsasaayos. Kasi wala pa po yung pagkilos ng banal na espiritu. Hindi pa po nagsisimula yung creation po ng Diyos. Kaya ang panahon noon, ang pasimula ay kadiliman, kaguluhan. Tayo po sa mga Kristiyano, tayo din po, nung bago tayo maligtas, tayo po ay punong-puno ng kaguluhan. Hindi po natin alam kung ano po yung patutunguhan ng ating buhay. Nung ako po ay bago maligtas, iniisip ko rin po noon, ano kaya ang purpose ng buhay ko? Pagkatapos ko mag-graduate, pagkatapos ko mag-aral, saan na kaya ako tutungo? Pagkatapos ng 10 taon, magtatrabaho, magpapahinga sa bahay, magtatrabaho, magpapahinga sa bahay, parang nagiging routine na lang po yung ating buhay. Nagkakaroon ng kaunting kasayahan, pero yung buhay natin ay punong-puno ng kaguluhan, di ba? Kaya sabi po ng Aklat ng Mga Awit, chapter 90, verse 10, yung taon natin, 70 years, kung medyo malakas pa ay 80 years. Pero lahat ng bagay na yun, puno ng kaguluhan, puno ng kahirapan. Tama po ba? O mali? O tama, di ba? Kasi ang bagay po na ito, wala tayong satisfaction nung bago tayo maligtas. Wala tayong kaligayahan sapagkat wala pa po yung tunay na katotohanan, hindi pa po natin natatanggap. Kaya noon, nakala natin, yung pananampalataya sa Diyos, yung mag-pray ka lang mula nung pagkabata ka ay sumisimba ka na sa mga churches, umattend ka na ng church. Ang dami mo nang ginagawang mabuti, akala natin ganito yung pananampalataya. Pero ang tunay na pananampalataya ay dapat mayroon pong ebidensya na magpapatotoo, ito yung tunay na salita ng Diyos. At ang Diyos ay tunay at buhay po. Kaya nung pagkatapos nating maligtas, nagkaroon na po tayo ng kaliwanagan. Pero noon, puro kadiliman. Nag-e-enjoy tayo sa mga makamundong bagay. Okay? Tignan natin, mga Gawa, chapter 26. Mga Gawa, chapter 26, punta tayo sa verse 18. Bilang mga nasa kadiliman, sino kaya ang naghahari sa atin noon? Nasa verse 18. Gawa 26 sa verse 18. Basahin natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Upang buksan ang kanilang mga mata at sila'y magbalik mula sa kadiliman tungo sa liwanag at mula sa kapangyarihan ni Satanas tungo sa Diyos, upang makatanggap sila ng kapatawaran ng mga kasalanan ng isang pook sa piling ng mga ginawang banal sa pamamagitan ng pananampalataya sa akin. Mag-focus tayo sa unang bahagi. Sabi, upang buksan ang kanilang mga mata at sila'y magbalik mula sa kadiliman. Na noon tayo po ay nasa kadiliman. Sabi, mula sa kapangyarihan ni Satanas. Nung nasa kadiliman pa pala tayo, ang naghahari sa atin ay si Satan. Ito pong si Taning. Kaya kung ano yung gusto natin, masusunod. Kung ano yung bagay na hahangarin natin, yun yung magiging kagustuhan natin. Pero hindi natin alam na yung kagustuhan pala natin na iyon ay kagustuhan pala ni Satanas. Kasi wala pa tayo sa katotohanan. Lahat tayo ay nasa kasinungalingan pa. Kaya sino po ang hari ng kasinungalingan? Walang iba kundi si Taning. Tayo noon ay nabubuhay sa lahat ng mga bagay na iyon. Tingnan natin sa Efeso chapter 4. Efeso chapter 4. Verse 18. Noon, ganito tayo. Sa verse 18, basahin natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Nagdilim ang kanilang mga pangunawa, palibhasay nahiwalay sa buhay ng Diyos dahil sa kanilang kamangmangan, dahil sa katigasan ng kanilang mga puso. Katigasan ng mga puso. O dahil hawak-hawak tayo ni Satanas, kontrolado tayo ni Satanas, yung pagnanasa natin, yun yung pagnanasa ni Satanas. Kaya ano po nangyayari? Matigas ang puso natin kapag nagba-Bible seminar tayo. Diba? Siguro baka yung iba dito, ilang beses na nakapanood ng Bible seminar bago maligtas. Yung iba ay sobrang tigas ng ulo. Meron ba rito nakaranas ng ganon?
Yung iba mapapatanong, bakit kaya ako nito palaging ini-invite sa Bible seminar? Ano bang meron dyan? Naging ganun kaya yung pag-iisip natin? O kaya nung na time na nanonood tayo ng Bible seminar, ano kaya thinking natin? Pagkatapos nito, iiwasan ko na yung nag-invite sa akin. Diba? Parang wala na tayong pakialam sa kanila. Pero alam niyo po yung nakakamanghang bagay? Pagdating pa lang po ng third and fourth session, natakot na tayo. Binabago na tayo. Pero noon, di ba, ang akala natin, paggawa ng mabuti, kaligtasan. Yung pagpapakumpisal ay kaligtasan. Para daw mabawas-bawasan yung kanilang kasalanan, kailangan magpakumpisal. O meron ako nabalitaan. Nanood ng Bible seminar, pagkatapos ng fourth session, natakot. Akala ko okay na. Kaso nung natakot siya, nagpakumpisal sa Father, natakot siya sa impyerno. Pero kailangan natin malaman yung katotohanan. Ano ba ang katotohanan alinsunod sa Biblia? Hindi tayo nagbe-base doon sa feelings, sa nararamdaman. Kasi maski ang pakiramdam natin, ang mga bagay na nararamdaman natin, ito po ay kadiliman. Napakadilim ng ating pangunawa. Kaya sabi po ng Biblia, Isaiah chapter 55, ano po sabi? Yung pag-iisip ninyo, hindi pag-iisip ng Diyos. Kaya yung mga ibang tao, sinasabi nila, kahit naman na kaunti lang yung kasalanan ko, pero marami naman ako kabutihang ginawa. O ganun to yung thinking natin, di ba? O magbibigay ako ng halimbawa. O kunwari, ikaw ay estudyante sa UP. Merong mga qualification o may mga requirements para makapasok ka. O para makapasok ka sa eskwelahan, kailangan dapat kumpleto yung uniforme mo. Nakabili ka na ng uniform. Black pants, white polo, naka-necktie. Halimbawa, naka-necktie. O di ba? Ang linis tignan, black shoes pa. Ito yung requirements, pero may isang requirements hindi mo nasunod. Bawal lang may kulay ang buhok. O may kulay yung buhok mo, kulay dilaw. Isa lang yun Pero lahat, kumpleto ka naman. Sa tingin mo makakapasok ka sa loob? Hindi. Hindi. Pagpalagay ko ako yun, papasok ako sa loob, makakapasok ako? Hindi. O sige, uuwi muna ako, papakulay ako ng buhok. Kinabukasan babalik ako. Black shoes, black pants, white polo, naka-necktie. Okay na, andun na ako sa gate. Meron na lang konting problema. Nagpakulay ako pero kalahati. Itim, tapos kulay dilaw yung kalahati. Papapasukin ako? Hindi pa rin. Bakit? Paano kung halimbawa pumasok ako nakatagilid? Di ba sinusuri pa rin yun? Naku, Totoy, may kulay pa rin yung buhok mo. Hindi ka pa rin pwedeng makapasok. Naiintindihan niyo po? Kasi ito yung isipan ng tao. Marami kami mga naka-counseling noon. Ang buti daw po nila. Yung mga kasalanan daw nila ay mas nababawasan na habang tumatanda. Pero ang problema, kahit katiting na kasalanan, sabi ng Biblia, isang kasalanan lang, impyerno na agad tayo. Malinaw ba yon? Malinaw, di ba yon? Isang kasalanan lang, impyerno na po tayo. Kaunting kasalanan lang, impyerno na ang bagsak natin. Bakit? Kasi hindi tayo nakaabot sa pamantayan ng Diyos. Lahat tayo ay nasa kadiliman. Alam mo yun? Yung liwanag, kapag nasa liwanag ka, meron ka pa rin bang nakikitang dilim? Siguro kapag naharangan may anino. Pero sa liwanag, may makikita kang dilim? Meron po. Wala, di ba? Kapag nasisinagan ka ng liwanag, lahat ay kaliwanagan. Walang dilim kahit isa. Pero ang problema, yung mga tao, pinupush nila yung kanilang sarili na manatili doon sa kadiliman. Pero iniisip na sila ay mabuti, sila ay matuwid. Ito po ay mali sa harapan po ng Diyos. Kaya kung tayo po bilang mga naligtas na, pero kung meron pong thinking na ganito, pag-isipan ninyo, sabi ng Biblia, siyasatin ninyo ang inyong mga sarili kung kayo'y nasa pananampalataya. Subukin ninyo ang inyong mga sarili. Kailangan natin siyasatin pa ng higit pa. Tingnan natin, sa 1 chapter 3, 1 chapter 3, punta tayo sa verse 9. Verse 19.
verse 19. Aklat ng 1, chapter 3, verse 19. Basahin natin sabay-sabay. 3 to 1. At ito ang kahatulan na naparito ang ilaw sa sanlibutan at inibig pa ng mga tao ang kadiliman kaysa ilaw, sapagkat ang kanilang mga gawa ay masasama. Mayroon pa nga pong isang problema eh. Itinuturo na sa atin noon yung kaligtasan, pero tinatanggihan po natin. Kilala nyo na si Jesucristo noon, pero hindi nyo pa lubos na kilala kasi nga meron pa tayong sariling pagnanasa pa. Na kahit gumawa ka ng mabuti, meron pa rin kakapiranggot na kasalanan, yun po yung problema. O yung iba dito nagkakaroon po ng thinking na hindi po nila lubos maunawaan. Bakit sinasabi nila na hindi pa rin daw ako ligtas? Nakaunawa na ako. Pag-isipan nyo ito, baka kasi knowledge lang po. Explain ko po. Nanood ka ng Bible seminar, nagkaroon ka ng repentance. Pero paano natin masasabi kung meron tayong totoong repentance? Halimbawa ganito, noon, nagyoyosi ka. Ano pa? Yung kasalanan mo ka ng alak. Ano pa? Yung mga usually na nagiging kasalanan. O halimbawa na lang, magdagdag pa tayo ng isa pa. Yung pong other gender. Oh. Sabi mo, nagkaroon ka ng repentance. Gusto mong magsisi sa harapan ng Diyos. Pero, yung pagyoyosi, inalis mo na. Yung pag-aalak, inalis mo na. Kaya ano nangyari? Nung tinatanong tayo sa Bible seminar during the counseling, di ba tinatanong tayo, yung mga kasalanan natin na forsake na ba natin? Nagkaroon na ba talaga tayo ng totoong repentance? Sinasabi natin, opo. Pero hindi natin alam, meron pa rin nakatagong kasalanan. Nagpapatuloy pa yung nakatago. Ang tanong ko po, kompleto na ba talaga yung pag-repent o hindi pa? Hindi pa. Kaya ano po sinasabi sa counseling, madalas nababanggit, kailangan pang nang higit pang repentance o pagsisisi. Dapat yung genuine yung repentance. Yung talagang lubos kang nagsisi, lubos kang nagbago. Sabi sa Isaiah chapter 55 verse 7, lisanin ng masama ang kanyang lakad at ng liko ang kanyang pag-iisip. Lahat ng mga kasalanan, dapat naiiwasan na po natin. Pero alam ko po, yung sitwasyon natin, may mga parte kung saan yung buhay natin na nalulung na tayo sa mga kasalanang ang hirap na pong alisin. Pero kung tunay nag-repent ka, kahit pagkatapos ng kaligtasan, unti-unti po yan magbabago. E paano kung yung taong ito, halimbawa, 10 years na siya nagpapatuloy sa church? Oh, marami na siyang alam tungkol sa Biblia. Marami na siyang mga natutunan. O pagpalagay natin, halimbawa, leader na siya. Ligtas pa rin kaya yung taong ito? Hindi pa rin. Kasi walang exception sa Panginoon. Sasabihin ba ng Panginoon na, hayaan mo na nga, sige na. Hindi po ganoon. Kailangan ang tunay na pagsisisi, kumpleto. Lahat ng mga kasalanan na nagagawa natin noon, unti-unti na natin binabago. Pero kung ilang taon na po tayo sa loob ng church, ganito pa rin yung ating ginagawa, baka half repentance lang po iyon. Pero dapat, totoo po na magkaroon tayo ng completely pagsisisi sa harapan po ng Diyos. Kasi yung iba, tinatago yung mga kasalanan. Kaya ano po sabi ng Biblia? O dito sa binasa natin sa unang 1, chapter 3, verse 19, inibig pa ng mga tao ang kadiliman kaysa ilaw. O naglilingkod ka nga sa Diyos, umaattend ka na ng church. Pero yung nakatagong kasalanan, andoon pa rin. Kinikip mo pa rin, ayaw mo pa rin alisin. Pinanghahawakan mo pa rin yung bagay na yon. Kaya wala talagang tunay na pagsisisi. Naiintindihan niyo po? Ang problema, nasa Genesis chapter 1 sa verse 2. O balikan po natin. Genesis chapter 1, verse 2. Sabi po, ang lupa ay walang anyo at walang laman, binalot ng kadiliman. O kahit nagpapatuloy na tayo, umaattend na kayo ng church, pero nalulung na tayo sa ganitong kasalanan, sa loob ng napakahabang panahon na, ang problema, nabalutan na kasi tayo ng kadiliman. Naging madilim na sa inyo, naging mapusok na. Kaya ano po nangyayari? Yung kasalanan ay parang wala na talagang konsensya. Umaattend ka na lang ng church, pero feeling mo, nagbabago ka. Kasi nga, nakakapag-evangelize tayo, nakaka-attend tayo ng church, marami na tayong natututunan.
pero wala pang completely pagsisisi. Kaya ano po nangyayari? Uuwi ng bahay, yung nakatagong kasalanan ipagpapatuloy. Naiintindihan niyo po? Pero babalik tanaw tayo sa panahong hindi pa tayo ligtas. Balikan natin, Genesis chapter 1, punta ulit tayo sa verse 2. Ang lupa ay walang anyo at walang laman at binalot sa kadiliman ang kalaliman samantalang ang Espiritu ng Diyos ay kumikilos sa ibabaw ng mga tubig. Ano kayang ibig sabihin? Yung Espiritu daw po ay kumikilos sa ibabaw ng tubig. O di ba parang katulad natin, noong nanonood pa tayo ng Bible seminar, kahit ito po yung mga bago naligtas na, noong nanonood pa kayo ng Bible seminar, noon di ba akala ninyo na attend ako ng Bible seminar kasi ang sarap ng pagkain. May spaghetti sila mamayang gabi. O pag-attend mo ng Bible seminar, habang nagpapatuloy ka sa session 1, session 2, unti-unti, na-amaze ka na. Unti-unti, nakikilala mo na yung Panginoon Diyos. Yung masasabi mo, ay ganito pala. Kasi ako noon, dahil balot pa ako sa kadiliman noon, nung nanonood kami ng Bible seminar, sabi ko, sige, pagpapatuloy natin. Pero ang reason, kasi gusto kong magkaroon ng dagdag kaalaman. Yun yung isip ko. Pero alam nyo po, nung habang nanonood ako ng Bible seminar, up to session 3, natatakot na ako. Yung parte na akala mo, yung mga Israelita, yung sinasabing pinapatay sila ng Diyos, iniisip ko noon, pagbibigyan naman sila, may awa naman ang Diyos sa kanila. Pero nung natapos yung session 3, Holocaust, pinatay sila 6 million na mga Hudyo. Mas lalo tuloy ako natakot. Noon, iba ang intention ko bago ako mag-Bible seminar. Pero nung kasagsagan ng Bible seminar, unti-unti, kumikilos na pala ang Espiritu sa loob ko. Kaya sabi po ng Biblia, samantalang ang Espiritu ng Diyos ay kumikilos. Ano po ang paraan para kumilos na po ang Holy Spirit sa atin? Tignan po natin sa mga awit chapter 14. Mga awit chapter 14, punta tayo sa verse 2. Chapter 14, punta tayo sa verse 2. Okay, basahin natin ang sabay-sabay. 3 to 1. Ang Panginoon ay nakadungaw mula sa langit sa mga anak ng mga tao upang tingnan kung may sino mang kumikilos na may talino na hinahanap ang Diyos. Kaya sabi po, ang Panginoon ay nakadungaw mula sa langit. Anong ginagawa ng Panginoon? Upang tingnan kung may sino mang kumikilos na may talino na hinahanap ang Diyos. Kaya, kung totoo pong may pagnanais kayong maligtas, tutulungan po kayo ng Holy Spirit na maligtas po kayo. Papakumbabain niya yung puso ninyo. Yung puso ninyo, papalambutin po yan. Pero mapapansin po ninyo, bakit tuwing nag-e-evangelize ako? Ngayon, ligtas na ako, bakit tuwing nag-e-evangelize ako? Yung mga invitee ko, ilang beses na nakapanood ng Bible seminar. Pero bakit hindi pa rin maligtas-ligtas? May problema. Kasi hindi pa rin po nila hinahanap ang Diyos. Kaya ano po ang encouragement? Okay, ang resulta, hindi ka pa po ligtas. Kaya kailangan maganda, makapakinig ka ulit ng Bible seminar. At diba, madalas doon sa counseling, ganun po yung nangyayari. Ano po ang dahilan? Kasi nga, habang nanonood sila ng Bible seminar, ang tingin nila ay parang sinehan. Yung parang nanonood lang sila ng sine. Pagkatapos, wala na. Tatanungin mo, kamusta yung Bible seminar? Naiintindihan po ba? Opo, naiintindihan po namin. Pwede niyo pong bang ibahagi sa amin, ano po yung natutunan ninyo? Ano din, yung Diyos? Tapos si Kristo. Kaya minsan nagtataka kami during counseling, 4th session pa lang, binabanggit na yung kaligtasan. Talaga ba? Nakinig ba talaga to ng Bible seminar? Kasi ang problema, kung talagang nakinig siya, mai-explain niya ng maayos yung nakapakinggan po niya sa Bible seminar. Pero ganun din po tayo. Kung hindi po tayo naghahanap ng tunay na kaligtasan, hindi po tayo tutulungan ng Espiritu na maligtas. Naiintindihan niyo po? Hindi tayo tutulungan. Walang pagkilos ng Holy Spirit sa atin. Kasi nga, tinitik mo yung Bible seminar na yun, bilang panonood lang, dagdag kaalaman. Kaya meron dito, pagkatapos ng Bible seminar,
Hindi talaga nila lubos na naunawaan. Ngayon, ibinabahagi ko po sa inyo para pag dumating yung panahon, meron kayong mga invitees, maisusuri nyo na po kung yung tao na ito, during the Bible seminar, mayroon ba siyang nauunawaan? Talaga bang nagsisik na siya ng kaligtasan? Kasi sa una, medyo mahirap pa. Kasi iba ang thinking nila. Yung iba siguro iniisip nila, para makapagbawas-bawas ng kasalanan. Join ako sa Bible seminar. O pero nung nanonood na siya ng session 1, session 3, session 2, ebidensya na totoo ang Biblia, session 3, pagkatakot, itinuturo na, o ngayon, nabubuo na yung pagkatakot sa kanya, nabubuo na, kumikilos na yung Holy Spirit sa taong iyon. Okay? Kaya yung pagkilos noon, unti-unti binabago na siya. Kaya pagdating ng fourth session, andun na. Yung mga tao nagkakaroon na talaga ng genuine repentance. Totoo pala, isa pala akong miserabling makasalanan. Gusto ko pong maligtas. Ganito po yung puso nila. Yung puso ng mga taong iyon, kung totoong naghahanap sila ng kaligtasan. Kaya maaari may panalangin nila sa Panginoon na, Panginoon, bilang isang miserableng makasalanan, iligtas niyo po ako. Wala akong magagawa. Kaya dapat ganito po yung puso ng tao, yung pusong nagnanais ng kaligtasan. Kaya ano po sabi ng Biblia? Tinitignan ng Diyos kung sino mang may kumikilos na may talino. Okay? Nung naunawaan mo na yung Bible seminar ay para sa'yo, kasi nga mapupunta ka ng impyerno pag namatay ka. Dapat may idea na siya, matalino na po siya, may karunungan na po siya. Impyerno pala ako mapupunta pag namatay ako. Kaya yung time na yun, nanonood tayo ng Bible seminar, nung fourth session, nasaktan yung puso mo. Kaya ano po sabi ng mga apostol? Nung marinig po, sabi ng mga tao, nung nasaktan po yung kanilang puso, sinabi nila, ano ang paraan para maligtas? Dapat ganun po yung puso natin. Okay? Tignan nyo po. Isaiah chapter 59, dapat ganito po yung puso ng tao. Isaiah chapter 59, verse 9 hanggang verse 10. Aklat ng Isaiah chapter 59, verse 9 hanggang verse 10. Babasahin ko po. Kaya't malayo sa amin ang katurungan, at hindi umaabot sa amin ang katwiran. Kami naghahanap ng liwanag, ngunit narito ang kadiliman, at ng kaliwanagan. Ngunit naglalakad kami sa kadiliman. Naunawaan nila, wala pala sila sa liwanag, nasa kadiliman pala sila. Verse 10. Kami nangangapa sa bakod na parang bulag. Oo, kami nangangapa na gaya nila na walang mga mata. Kami natitisod sa katanghaliang tapat na gaya sa gabi. Sa gitna ng malalakas, kami parang mga patay. Kung ang puso ninyo, katulad ng tao na ito, ibig sabihin, naunawaan mo na, isa ka palang miserableng makasalanan. Lumalakad ka pala sa dilim, pero ngayon na-realize mo, wala ka pala sa liwanag. Kaya during Bible seminar, naunawaan natin, akala ko kasi noon, kapag gumawa ko ng mabuti, patatawarin ako ng Diyos. Akala ko kasi noon, kapag sinunod ko yung 10 utos ng Diyos, sa langit ako mapupunta. Pero nung iniisa-isa na yung 10 commandments, halos lahat pala hindi natin nasunod, lumabag tayo. At alam niyo po, yung pinaka-worst part, sabi ng Biblia, isang paglabag lang sa kasalanan, sa kautusan, impyerno na po tayo. Naunawaan na po natin yung bagay po na ito. Malino po? Kaya sana po, maintindihan po natin, ang flow pala ng Bible seminar ay ganito. Ituturo sa atin yung totoong pananampalataya, magkakaroon ng ebidensya, mapapaniwala tayo. Pagkatapos, during third and fourth session, masasaktan yung ating puso. Kailangan mag-repent tayo sa Panginoon. Para sa fifth session, maihanda ng Diyos yung ating puso na maligtas. Kikilos ngayon yung Holy Spirit sa atin during Bible seminar. Kaya sobrang tuwang-tuwa ako sa Panginoon. Sobrang nagpapasalamat ako kasi nung araw na natanggap ko yung kaligtasan, yung ebanghelyo, sabi ko noon, Panginoon,
Ano ba ang aking isusukli sa iyo sa lahat ng kabutihan mo para sa akin? Isa pa sa ebidensyang tunay na naligtas po tayo, nais po natin suklian yung kabutihang ibinigay sa atin ng Diyos. Kaya sabi po sa Aklat ng Mga Awit 116 verse 12, ano ang aking isusukli sa Panginoon sa lahat niyang kabutihan para sa akin? Tayo po, anong isusukli natin sa Panginoon? Pero bago ko itanong yon, lahat ba ito ay ligtas na? Sana po lahat ay ligtas na. Lahat po ay totoong naligtas na. Parang sa gayon, puproceed na po tayo sa verse 3. Genesis chapter 1, punta tayo sa verse 3. Genesis chapter 1, verse 3. Basahin natin sabay-sabay, 3, 2, 1. At sinabi ng Diyos, magkaroon ng liwanag, at nagkaroon ng liwanag. Ang kaligtasan, wala sa sinumang tao. Ang liwanag, sinabi po ng Diyos, kaya nagkaroon ng liwanag. Ang kaligtasan, hindi tayo magiging paraan ng kaligtasan, kundi ang Diyos ang magbibigay ng kaligtasan sa atin. Kaya ano po nangyari? Nung panahon po ni Lydia, nakikinig siya ng Bible seminar, sabi ng Diyos, binuksan ng Panginoon ang puso ni Lydia. Kaya naligtas po siya. Tayo din po, wala tayong anumang magagawa. Hindi tayong gagawa ng mabuti. Hindi natin susundin yung 10 utos. Hindi tayo magpapakumpisal. Hindi tayo magmamakaawa, hindi tayo mananalangin. Nung nagkaroon tayo ng lubos na pagsisisi, nanampalataya tayo sa Ebanghelyo, ang Diyos ang kumilos. Kaya tinulungan tayo ng Diyos na maligtas. Kaya po sabi sa verse 3, sinabi ng Diyos magkaroon ng liwanag. Kaya nung sinabi ng Diyos, naligtas ka na, 100% mai-assure ang kaligtasan. Ano po ang liwanag? Sa Biblia, ang liwanag ay ito po ebanghelyo. Sa katunayan, marami pong ibig sabihin ang liwanag. Pero magpo-focus ako tungkol sa ebanghelyo. Tignan natin, ikalawang Korinto, chapter 4. Ikalawang Korinto, chapter 4, punta tayo sa verse 6. Chapter 4, verse 6, ikalawang Korinto. Basahin natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Sapagkat ang Diyos ang nagsabi, magdiningning ang ilaw sa kadiliman na siyang tumatanglaw sa aming mga puso upang magbigay liwanag sa pagkakilala sa kaluwalhatian ng Diyos sa mukha ni Jesucristo. Kaya ang liwanag ay ebanghelyo. Sabi po, ang Diyos ang nagsabi, magniningning ang ilaw sa kadiliman. Kaya 'di ba sa Genesis chapter 1 verse 3, sinabi ng Diyos magkaroon ng liwanag. Ano po nangyari? Nagkaroon po ng liwanag. Nung panahon na 'to, naligtas po tayo, nabuksan yung ating mga mata, na enlighten, nagkaroon tayo ngayon ng liwanag. Ano po ang hangarin natin noon? Nung hindi pa tayo ligtas, ano po ang gusto natin? Bingo. Oh, ngayon ligtas na. Ano na? Bible. Noon, di ba? O, sa I. Dalawang madre, nakaluhod. Inisip ko, ano yun? 22 pala yun. Alam natin, karamihan siguro sa mga nanay o sa mga tatay. Pero ngayon, ang hawak na natin ay Bible. O, di ba? O noon, hindi tayo ligtas, hindi tayo dumadalo ng church. Saan tayo nagpupunta? Sa SM. Ano yung SM? Satan Mall. Di ba? Kasi kapag meron tayong, yung puso natin, ayaw natin umattend ng church. Gusto natin gumala. Yung Sabado natin pahinga. Yung Linggo natin, pagsha-shopping. Kaya pupunta tayo kay SM. O bakit Satan Mall? Kasi si Satanas, imbes na pa-attenan ka niya sa church, dinadala ka niya sa mall. Mag-shopping tayo. May pera ka ngayon. O ngayon, ano na?
O SS na. Ano SS? Saving soul. Ah. Oo. On the spot yun, ha? Inisip ko ano yung SM eh, wala akong maisip eh, kaya SS na lang. Di ba, nagliligtas na tayo ng maligaw na kaluluwa. Yung yapak natin, hindi na pumupunta sa shopping, hindi na po nagliligtas ng mga sapatos, ng mga damit, kundi nagliligtas na ng mga ligaw na kaluluwa. Okay? Kaya noon, ganun tayo. Pero ngayon, andito na tayo, nagkakasama-sama na tayo. Inisip nyo na ba noon? Inisip nyo ba ngayon na, paano kaya kung hindi ako ligtas, nasaan ako ngayon? Alam nyo, nakakatawa, may isa po nagsabi sa akin, kung hindi ako ligtas, nasa preso ako ngayon. Pero kayo po, inisip nyo po noon, kung hindi kaya ako ligtas, nasaan ako ngayon? Iniisip ko rin yun, magpasa hanggang ngayon. Pero alam niyo po, nagpapasalamat talaga ako sa Panginoon. Kasi the more na iniisip ko, kung hindi ako ligtas ngayon, hindi ko alam kung nasaan ako. Marahil siguro, marami akong hinahangad sa buhay, nakamtan ko, pero wala ang Diyos sa puso ko. Pero ngayon, natanggap natin yung Panginoon. Siguro kung wala ang Ortigas Church, nasaan kaya tayo? Ano kaya yung lugar na ito? Naisip niyo ba yun? Siguro baka opisina to ngayon. Pero tayo, nasaan kaya tayo? Siguro nagkakakitaan tayo pero hindi ligtas. O siguro yung mga brothers dito, kung magkakitaan man, baka ang destinasyon natin nagiinuman tuwing gabi. Pero ngayon, nandito na tayo. Umaawit ng papuri. Okay? Hindi alak ang hawak, kundi tubig. Baka mamaya may magsabi, holy water. Tubig. Okay? Kaya pag nagfe-fellowship, nauuhaw, kailangan ng tubig. Okay? Kaya ganito na po tayo. Pero before po yun, before mapunta sa atin yung liwanag, kailangan nyo po malaman, di ba ang Diyos, kinreate niya po yung liwanag. Ngayon, naging problema, nagkaroon ng kasalanan, ipadala niya yung kanyang anak na sa Kristo, nasa kanya po yung liwanag. Tingnan natin. Sa 1 chapter 8, punta tayo. Aklat ng 1 chapter 8. Sa verse 12. John chapter 8 verse 12. Basahin natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Muling nagsalita sa kanila si Jesus, "Ako ang ilaw ng sanlibutan. Ang sumusunod sa akin ay hindi kailanman lalakad sa kadiliman, kundi magkakaroon ng ilaw ng buhay." Kaya noong panahon na iyon, na kay Kristo pa yung pong ilaw, yung pong liwanag. Pero pagkatapos na tayo po yung maligtas, na i-transfer yung liwanag na mula po kay Jesus, na ilipat po sa atin ngayon. Punta tayo sa aklat ng Mateo chapter 5. Mateo chapter 5. Mateo chapter 5 verse 14 hanggang verse 16. Basahin natin ng sabay-sabay. Medyo mahaba. Ako na lang po ang babasa. Kayo ang ilaw ng sanlibutan. Ang isang lunsod na nakatayo sa ibabaw ng isang burol ay hindi maitatago. Hindi dala sinisindihan ang isang ilawan at inilalagay sa ilalim ng isang takalan, kundi sa talagang patungan at nagbibigay ng liwanag sa lahat ng nasa bahay. Paliwanagin ninyo ng gayon ang inyong ilaw sa harap ng mga tao, upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at luwalhatiin nila ang inyong Ama na nasa langit. Kaya ngayon, pagkatapos na tayo po yung maligtas, naibigay na rin po sa atin yung pong liwanag. Ang liwanag ngayon ay nasa sa atin na tayo ngayon yung magliliwanag sa sanlibutan. Okay? Kaya ang pag-i-evangelize, hindi lang po yung pangangaral. Ang pag-i-evangelize dapat nakaayon din po sa ating personalidad. Kasi pagkatapos na tayo po yung maligtas, nagkaroon ka ngayon ng repentance, pero dapat na bagong buhay na tayo. Kaya nga 'di ba sabi ng Biblia, tignan mo, ang lahat ay naging bago. Tayo'y bagong nilalang na. Nagkaroon na tayo ng liwanag. Dating kadiliman, ngayon, nasa atin na po yung liwanag. Ang liwanag na ito, ang gagamitin ngayon ng Diyos patungo sa ligaw na kaluluwa. Pero kailangan, para maipakita yung pong liwanag, dapat maipakita sa pamamagitan ng ating mga gawa. Ngayon ko sa bahay,
lagi tayong late umuuwi. Maituturing mo ba yung sarili mo na Kristiyano? Oo, Kristiyano ka. Ang problema naman, sa harapan ng mga hindi ligtas na mga kasambahay mo, para kang hindi ligtas. Okay? O yung iba mga pasaway pa. O yung iba mga makukulit pa. Siguro sa paaralan ninyo o sa trabaho ninyo, isa kayo sa mga pasaway na mga kapatid. Hindi na ipapakita sa atin yung liwanag. May liwanag, pero nakatago. Kaya ano po sabi ng Biblia? Kailangan maipakita. Sabi po, hindi nila sinisindihan ang isang ilawan at inilalagay sa ilalim ng isang takalan. Tayo po, hindi rin naman pwede maging mahiyain tayo. Kailangan maipakita sa atin sa personalidad natin. Kung talagang ligtas ka, maipapakita yung pong liwanag sa mga ligaw na kaluluwa. O kung kayo nag-gather, nagsasama-sama, lunch break na, ayaw mong ipakita na Kristiyano ka. Kaya bago kayo kumain, syempre, kailangan manalangin ka. Yung mga kasama mo, hindi naman yan nagpipray. Pero dahil nahihiya ka, tinatago mo yung liwanag. Di ba? Magsasalpon ka. Salamat po sa pagkain na ito. Amen. O isa po itong halimbawa, pero dapat maipakita yung ating liwanag. Ganon din po, tayo po ng mga naligtas na, dapat magkaroon po ng pagbabago sa atin. Okay? Dahil ang evangelism, hindi lang po yung pag-i-invite. Dapat nakaayon yan sa kung sino ka na ngayon. Kung noon, lalo na kung noon, kilala ka nila bilang isang pasaway o bilang isang makulit na tao, pero ngayon, dapat makita na sa iyo yung pagkabanal. Naintindihan po? Dapat may pagbabago na. Kaya sabi ng Biblia, tayo naging bagong nilalang. Si Kristo ay nasa atin na, ang liwanag ay nasa atin na. Huwag mo naman masyadong maging OA. Ha? Inay, ang baso. Dapat makita sa ating personalidad, sa pamumuhay natin, yung tunay na liwanag. Tignan po natin, Philippians chapter 2. Philippians chapter 2. Verse 15. Basahin natin sabay-sabay, 3, 2, 1. Upang kayo'y maging walang sala at walang malay, mga anak ng Diyos na walang dungis sa gitna ng isang salin lahing liko at masama, na sa gitna nila'y lumiliwanag kayong tulad ng mga ilaw sa sanlibutan. Kailangan tayo po ay lumiliwanag. Kaya sabi po sa Genesis chapter 1, verse 3, sabi ng Panginoon, sinabi ng Diyos, magkaroon ng liwanag. Nagkaroon nga ng liwanag. Ngayon, nung nagkaroon ng liwanag sa atin, dapat na ipapakita natin ito sa mga tao. Na ihahayag natin ngayon sa mga tao kung sino tayo. Tayo ang mga Kristiyano, nasa atin po ang liwanag. Isa pa, Efeso chapter 5. Chapter 5 verse 8. Efeso chapter 5 verse 8. Sige po, basahin natin sabay-sabay. 3, 2, 1. Sapagkat kayo'y dating kadiliman, subalit ngayon ay liwanag sa Panginoon. Lumakad kayong gaya ng mga anak ng liwanag. Dapat tayong lumakad na gaya ng mga anak na liwanag. Kahit nang wala tayo sa loob ng church, dapat yung pagkilos natin ay nasa atin pa rin yung liwanag. Okay? Hindi pwedeng nasa loob ka ng church, tas dito lang magnining yung inyo pong liwanag. Pagpalagay natin ganito, lahat tayo may liwanag, magkakasama. Natural po yan, nakikita ng bawat brothers and sisters. Pero para ma-emphasize yung kaliwanagan mo, saan ka pupunta? Sa kadiliman. Tama? Maipakita mo sa kanila yung liwanag. Kaya hindi lang po dapat dito. Hindi lang dapat dito na maging banal tayo. Maging banal tayo kahit nasa labas, nasa makamundo. Ipakita mo kung sino ka. Okay? Kaya dapat tayo ng mga Kristiyano na ipapakita natin sa labas na tayo yung mga tunay na naligtas. Kaya kapag mag-evangelize tayo, madali na lang nakikita sa atin na talagang Kristiyano tayo. Okay? Na dapat ganun po yung sitwasyon. Hindi yung mag-evangelize ka, tapos sasabihin sa'yo, wala nga nagbago sa ugali mo eh. O, yun yung unang makikita nila sa'yo. Kaya ang unang sisi palagi ay church.
Nadadamay ngayon yung buong Ortigas Philippine Reformed Mission dahil sa katigasan ng ating ulo. Na yung mga tao hanggang ngayon, nagpapasaway pa rin sa kasalanan. Hanggang ngayon, nahuhumaling pa rin. Kaya ano po ang ginagawa nila? Nananatili pa rin sila sa kanila pong kasalanan. Kaya tayo po, bilang mga Kristyano na, dapat hindi tayo magpatuloy sa kasalanan na ito. Dati tayong mga liwanag, ay dati tayong mga kadiliman. Pero sabi ng Biblia, lumakad kayong ayon sa liwanag, di ba? Ikalawang Pedro chapter 2. Ganito po ang problema ng mga Kristyano. Ikalawang Pedro chapter 2. Sa verse 22. Ikalawang Pedro chapter 2 verse 22. Sige po, basahin natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Nangyari sa kanila ang ayon sa tunay na kawikaan. Nagbabalik muli ang aso sa kanyang sariling suka at ang babaeng baoboy ay nahugasan na sa paglublob sa putik. Ang mga baboy, gusto niyan lagi nasa putikan. Pero kahit hugasan ng amo, saan po yan pupunta? Lulusong pa rin po yan doon sa putik. Kasi ito yung buhay niya, ito yung gusto niya. Pero sana tayo po ay hindi katulad po ng baboy na ito. Tayo po ng mga Kristyano, dapat may pagbabago na. Nalinisan na tayo sa dugo ni Kristo. Dinudumihan ba natin yung dugo ni Kristo? Kung may dugo ni Kristo sa buhay natin, dapat nagiging puro hanggang sa ikalawang pagdating niya. Pero kung may dugo na kung meron ng dugo sa ating buhay, yung dugo ni Kristo, pero nagpapatuloy tayo sa kasalanan, unti-unti nating minamantsahan ang kanyang dugo. Ano ang nangyayari sa dugo ni Kristo? Umiitim na naman. Ano ang dahilan? Kasi bumabalik ulit tayo sa kadiliman. Gusto natin yung kadiliman. Kaya ano po ang sabi? Mahilig ang mga tao sa mga bawal. O tayo din po, gustong-gusto pa rin po natin yung makasanlibutan. O para ito sa mga matatagal na. Pero ngayon, kung kayo po ay bago, kaliligtas pa lang, maiintindihan po namin yung inyong pong sitwasyon. May mga pagkakataon, mahirap pa yung sitwasyon natin, mahirap pang maglingkod sa Panginoon, mahirap pang magpakabanal. Kasi lalo na kung meron pa po tayong hobby. Yung may mga gusto pa tayo, yung mga may pagnanasa pa tayo, naranasan ko rin po yun noon bago pa ako maligtas. Pero dapat habang tumatagal, may pagbabago. Ngayon, kung kayo po ay 10 taon na, 5 taon na, pero hindi pa rin na-forsake yung inyo pong kasalanan, o babalik tayo sa nauna. Mag-isip tayo kung meron tayong totoong repentance o kung wala. Kasi mahirap, kung nag-aabay tayo sa church, mahirap naman namin sabihin, ligtas ka na. E paano kung dumating ang Panginoong Jesucristo, maiwan ka? Mas nakakatakot yung bagay po na iyon. Pero kung talagang ligtas na, isa sa patunay o ebidensya, dapat unti-unti tayong nababago, nare-renew. Kaya yung buhay natin dapat magpatuloy sa liwanag. Wala dapat anumang nakatagong kadiliman. Lahat tayo magpapatuloy sa liwanag. Efeso chapter 5, verse 14. Efeso chapter 5, sa verse 14. Efeso chapter 5 verse 14. Basahin natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Sapagkat anumang bagay na nakikita ay liwanag, kaya't sinasabi, gumising ka, ikaw na natutulog, at bumangon mula sa mga patay, at si Kristo ay magliliwanag sa inyo. Kaya kung tayo hanggang ngayon ay natutulog, saliksikin nyo na po yung mga bali-balita. Marami na pong mga digmaan, marami na pong mga salot. Itong taon lang, nagkaroon po ng virus, Nipah virus, sa may Bangladesh, sa may India. Niyuyugyug na tayo, ginigising na tayo. Malapit na yung second coming ng Panginoon, pero hanggang ngayon natutulog pa rin tayo.
Hanggang ngayon, kapiling pa rin natin yung mga patay na nasa kadiliman. Kaya dapat magpatuloy tayo sa liwanag. Kailangan kayong gisingin. Hindi nyo po ba naiisip, minsan yung mga balita, yung mga signs of the last days, bakit na ipapakita sa atin ngayon? Kasi baka sinasabi po ng Biblia, marami ng mga Kristyano ngayon natutulog spiritually. Kaya nga tayo niyuyugyug, kaya nga tayo ginigising. Kapag nakikita mo ang mga bagay na ito, ano po sabi ng Biblia? Alam ninyong siya'y malapit na, nasa mga pintuan na. Kaya tayo po ng mga Kristyano, tayo po yung mas mag-ready, maghanda. Ang Diyos darating sa mga araw na hindi natin inaasahan. Maaari ngayon, maaari bukas, o sa makalawa. Hindi ba tayo kinakabahan na hanggang ngayon nasa makamundong pagnanasa pa rin? Kung matagal na tayo, dinudumihan na po natin yung dugo ni Kristo. Kung matagal na po tayo, unti-unti nating pinupundi yung ilaw. Kaya ang ilaw, kapag tumatagal na, pinapabayaan na, unti-unti napupundi na yan hanggang lumalabo na siya. Pero sana tayo po ng mga liwanag, ipagpatuloy po natin yung kaliwanagan. Magpatuloy itong magningas. Kaya sana magpatuloy yung pag-aalab ng ating puso. Ngayon, tapos na po ako sa bagay po na ito. Kadiliman, tsaka kaliwanagan. Balik tayo sa Genesis chapter 1. Verse 1 hanggang verse 3, nang pasimula nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. Ang lupa ay walang anyo at walang laman, at binalot sa kadiliman ang kalaliman, samantalang ang Espiritu ng Diyos ay kumikilos sa ibabaw ng mga tubig. Verse 3, at sinabi ng Diyos, magkaroon ng liwanag at nagkaroon ng liwanag. Pero ano yung po sabi ng Biblia? Tuwing binabanggit po ng Diyos, na sinasabi po ng Biblia na sinabi ng Diyos, hindi niyo po napapansin, yung creation ng Diyos, yung pong mga living creature na bubuhay. Kaya sabi po ng Diyos sa verse 3, at sinabi ng Diyos, magkaroon ng liwanag. Ano po nangyari? As a result, nagkaroon ng liwanag. Ito po ay ebidensya na sa pamamagitan po ng Biblia, nagkakatotoo kung ano po yung sinabi ng Diyos. O isa pa po, tingnan natin. Genesis chapter 1 verse 6 naman po. Verse 6, sinabi ng Diyos, magkaroon ng isang kalawakan sa gitna ng tubig at paghiwalayin ang tubig na ito. Nangyari ba? Yes po, nangyari. Kaya sa verse 7, ginawa ng Diyos ang kalawakan at ibinukod ang tubig na nasa ilalim ng kalawakan mula sa tubig na nasa itaas ng kalawakan at ito ay nangyari. Punta naman tayo sa verse 14. Andito ulit yung words na sinabi ng Diyos. Sinabi ng Diyos, magkaroon ng mga tanglaw sa kalawakan. Punta tayo sa verse 20. Nauulit, sinabi ng Diyos, hayaang bumukal mula sa tubig ang maraming nilalang na may buhay. Ganito po yung sinabi ng Diyos. Verse 24. Nauulit kung ano po yung sinabi ng Diyos. Verse 24, sinabi ng Diyos, magkaroon ang lupa ng mga buhay na nilalang ayon sa kanya-kanyang uri. Sa huling bahagi, sabi po, at ito ay nangyari. Last, verse 29. Naulit po ulit yung sinabi po ng Diyos. Verse 29, sinabi ng Diyos, tingnan ninyo, ibinigay ko sa inyo ang bawat halaman na nagkakabinhi na nasa ibabaw ng lupa, at ang bawat punong kahoy na may binhi sa loob ng bunga, ang mga ito ay magiging pagkain para sa inyo, ang magiging pagkain sa inyo. Sa verse 30, sa huling bahagi, ang sabi, ito ay nangyari. Kaya sa verse 6, verse 14, verse 20, verse 24, at verse 29, paulit-ulit, sinabi ng Diyos, sinabi ng Diyos. Sa English, God said. Sa tuwing sinasabi po ng Diyos, nagkakaroon po ng buhay ang bawat living creature. Ang lahat ng kanya pong mga nilikha, nagkakaroon po ng buhay. Magmula po sa kalawakan, sa araw, magmula sa mundo, sa halaman, sa hayop, sa tao. Sinabi ng Diyos, kaagad nabubuhay. Napakaganda po, tama? Ang ganda po, sa tuwing nagsasalita ang Diyos, nagkakabuhay ang bawat nilalang. Sa kaligtasan, ganun. Kung nanais na ng Diyos na magkaroon tayo ng kaligtasan, maliligtas tayo. Alinsunod kung hinahanap natin ang Panginoon Diyos.
Hebreo chapter 11, punta tayo. Aklat ng mga Hebreo chapter 11. Verse 3. Sige po, basahin natin sabay-sabay. 3, 2, 1. Sa pananampalataya ay nauunawaan natin na ang mga sanlibutan ay nilikha sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Ano pat ang mga bagay na nakikita ay nagmula sa mga bagay na hindi nakikita. Kaya napakagandang salita. Sabi po, sa pananampalataya ay nauunawaan natin na ang mga sanlibutan ay nilikha sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Kaya tuwing babanggitin niya yung pong salita, kung tuwing babanggitin niya yung isang bagay, nagkakabuhay. Kaya kung wala pong pagkilos ng Holy Spirit, hindi po tayo maliligtas. Kung sasabihin ng Diyos, tayo ay mapupunta ng impyerno, magkakatotoo. Kung sasabihin ng Diyos, tayo ay maliligtas, mapupunta tayo ng langit. Kaya meron pong mga tao noon, kapag kina-counseling, based kasi sa feelings ko, sa pakiramdam ko, ako ay ligtas na. Alam mo, nung isang araw, sumisimba kami, tas si Maria lumuha ng dugo. Totoo pala talagang may Diyos. Kaya yung kaligtasan nila, base sa kanila pong nararamdaman, base po sa mga himala. Pero hindi ito yung magiging epektibo para sa kaligtasan ng mga tao. Magiging epektibo po ito kapag binuksan ng Diyos yung puso ng tao. Kapag sinabi ng Diyos na maligtas tayo, yes po, maliligtas po tayo. Pero dapat, ang mga Kristiyano o ang mga tao, tunay po talagang naghahanap sa Diyos. Kaya nga, binasa na po natin kanina yung aklat ng mga awit. Hinahanap po ng Diyos yung mga taong tunay na naghahanap po sa Kanya. Kung tunay na naghahanap po tayo ng kaligtasan, ituturo sa atin ng Diyos yung paraan paano tayo maligtas. Kaya nung sinabi ng Diyos, magkaroon ng liwanag, nagkaroon ng liwanag. Ngayon, nagkaroon na tayo ng kaliwanagan. Nasa atin na po yung ilaw ng liwanag. Okay? Isa pa, sa Mateo chapter 4, punta tayo sa verse 4. Mateo chapter 4, verse 4. Basahin natin sabay-sabay. 3, 2, 1. Ngunit siya'y sumagot na susulat, hindi sa tinapay lamang mabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. Bakit tayo may counseling? Kapag may Bible seminar. Kasi sa pamamagitan po ng salita ng Diyos, na ituturo, mas na-emphasize sa kanila yung kalooban ng Diyos. Ngayon, kung magsasermon po ako dito, wala pong salita ng Diyos. Makakuha po ba kayo ng supply ng spiritual na pagkain? Hindi, di ba? Paano kung sa sarili kong feelings? Ituturo ko sa inyo yung salita ng Diyos. Di walang mangyayari. Kaya tayo mayroong Biblia, kaya tayo nag-aaral ng Biblia. Kaya hindi nyo po napapansin, ang ganda ng Philippine Life Word Mission. Kasi naituturo sa atin ng malinaw yung pong salita ng Diyos. Kaya kung noon, nung nasa kadiliman pa tayo, marahil siguro iniisip natin tayo po ay banal na. O yung tayo, sumusimba na tayo sa Diyos, nagpe-pray na tayo sa Panginoon. Mahilig po ako mag-pray noon sa Panginoon. Pero alam niyo po, kahit isa sa Bible verse, wala po akong idea. Totoo po. Maski po yung John 3:16, hindi ko po alam. Wala po akong kabisadong Biblia. Relihiyoso po akong tao. Meron po akong katungkulan sa relihiyon na inaatinan ko noon. Pero ano po ang hangarin ko noon? Iba ang hangarin ko noon. Hindi naman ako tunay na relihiyoso. Umaatin lang ako kasi naging obligasyon ko na. O isa pa, kasi andun si crush. Pero ngayon, nung naliwanagan na, iba pala ang purpose ng buhay. Naligtas na, kaya nung naligtas ka na, nagagamit mo ngayon yung salita ng Diyos para maituro sa kanila. Pero take note,
Hindi po natin ginagamit yung mismong Biblia o salita ng Diyos. Ang Biblia ang dapat na gumagamit sa atin. Kapag sinabi ng Diyos, humayo ka, humayo dapat tayo. Pag sinabi ng Diyos, mangaral ka, mangaral tayo. Okay? Kaya walang sino man magsasabi dito, marami akong alam sa Biblia. Yung gagamitin natin yung Biblia sa ating sariling opinion. Pero, ang Biblia ang dapat na nagtuturo sa atin, ang Biblia ang dapat na humahawak po sa atin. Maliwanag po? Bakit nga natin ngayon pinanghawakan ito pong Biblia? Nagkaroon kasi ng problema noon. Alam niyo po kung ano yung naging problema noon? Punta tayo. Genesis. Tapos na tayo sa chapter 1. Punta naman po tayo sa chapter 2. Genesis chapter 2, verse 1 hanggang verse 2. Genesis chapter 2, verse 1 hanggang verse 2. Basahin natin ng sabay-sabay. 3 to 1. Nayari ang langit at ang lupa at ang lahat ng mga bagay sa mga iyon. Nang ikapitong araw ay natapos ng Diyos ang gawain ng kanyang ginawa at nagpahinga siya ng ikapitong araw mula sa lahat ng gawain kanyang ginawa. Nagkaroon po ng kapahingahan ng Diyos pagkatapos na nilalangay niya lahat ng bagay sa loob ng 6 na araw. Sa ikapitong araw siya po ay nagpahinga. May problema, gaya po ng sinabi ko po kanina. Ang problema, nagkasala ang tao pagdating sa Genesis chapter 3. At dahil sa kasalanan po na iyon, nawala po ang kapahingahan ng Diyos. Kaya ang Diyos, kailangan niya muling bumangon, kailangan niya ulit maipakita yung kaligtasan sa mga tao. Nagkaroon siya ng kapahingahan pagkatapos nalalangin yung pong sanlibutan. Ang problema dahil sa tao. Kaya ang Diyos muling bumangon, muling kumilos. Nawala sa kanya ang kapahingahan. Magpasa hanggang ngayon, kumikilos ang Diyos para iligtas sa mga ligaw na kaluluwa. Pero kung hindi po nagkasala si Adan at si Eva, hindi ito gagawin ng Diyos para sa kaligtasan ng tao. Kasi lahat tayo ligtas na. Kaya tingnan niyo po, Galatia chapter 4, kailangan niyang ibigay ang kanyang bugtong na anak. Galatia chapter 4. Verse 4 hanggang verse 5. Basahin natin ng sabay-sabay. 3 to 1. Subalit nang dumating ang ganap na kapanahunan, isinugo ng Diyos ang kanyang anak na ipinanganak ng isang babae at ipinanganak sa ilalim ng kautusan upang tubusin ang mga nasa ilalim ng kautusan upang matanggap natin ang pagkukob bilang mga anak. Kasabi po ng verse 4, subalit nang dumating ng ganap na kapanahunan. Ibig sabihin, matagal na pinaghandaan na po ng Diyos kung paano ililigtas yung mga tao sa sanlibutan. Bakit matagal niya na pong pinaghandaan? Kasi sa katunayan, wala po sana ito kung hindi po nagkasala ang unang tao. Pero nawala sa kanya ang kapahingahan, kailangan niya na po ngayon kumilos. Ngayon, nung naligtas na po tayo, sino kaya ang tutulong sa Diyos? Sino kaya ang tutulong sa Panginoon? May magsasabi ba na ayoko nga, gusto ko lang magpahinga. Ang Panginoon Diyos nga hanggang ngayon kumikilos, pero tayo pagkatapos na maligtas, gusto natin magpahinga. Ayaw natin maipangaral yung Ebanghelyo. Pero pagkatapos na tayo po'y maligtas, ibinigay na rin sa atin ng Diyos yung katungkulan. Tayo din po wala tayong pahinga. Ang Diyos hindi na po siya nagpapahinga. Hanggang ngayon kumikilos po siya para sa kaligtasan. Pero nung naligtas po tayo, dapat hanggang ngayon, kumikilos na rin po tayo. Hindi tayo yung pa-chill-chill lang. Kaya tingnan niyo po, Marcos chapter 16. Sa Marcos chapter 16, punta tayo sa verse 15.
Marcos chapter 16 verse 15. Basahin natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. At sinabi niya sa kanila, humayo kayo sa buong sanlibutan at inyong ipangaral ang ebanghelyo sa lahat ng nilikha. O ngayon, tapos na po yung summer retreat. Meron ba rito hindi umattend ng church dahil nagpahinga? Pahinga muna ako, ginawa ko naman yung katungkulan ng Diyos eh. Nag-attend naman ako ng summer retreat. Kailangan natin maipagpatuloy. Kung pagod na, kailangan magpatuloy. O sige, sila Gideon, pati yung kanyang mga hukbo. Nanghihina na, subalit nagpapatuloy pa. Dapat tayo po, kahit nakakapagod, kahit nanghihina, magpapatuloy tayo. 3 batch ang summer retreat. O first time na naganap po ito. Kaya wala po sana sila magsasabi, ayoko na. Nakakapagod. Yung ibang mga kapatid na lang, kumilos naman ako sa summer retreat eh. Pero intindihin nyo naman ako. Pero ganun ba ang Diyos? Si Kristo, nung habang hinahampas siya, sinabi ba niya, time first muna. Isang araw muna, pahinga muna ako. Sinabi ba niya yon? Habang napapagod siya, niyakap niya po yung krus. Kahit pagod na siya, hinihingal siya, yung mga dugo niya dumadanak. Pero niyakap niya po yung krus alang-alang po sa inyo. Hindi po siya napagod. Pero sana hindi po tayo mapagod sa gawain. Tuwing napapagod ka, alalahanin mo po, tignan mo po si Kristo kung paano nagsakripisyo para po sa inyo. Sa pamamagitan ng bagay na kanyang ginawa, nais niyang tubusin lahat ng kasalanan ng sanlibutan. Pero tayo po, dahil naligtas na, hindi pwede tayo na parang wala na lang. Dapat tayo po na mga naligtas na, makiayon tayo sa kung ano po yung ginagawa ni Kristo. Kaya ano po ang tawag sa atin? Mga Kristiyano. Christian, kasi tayo po ay nagmula na po kay Kristo. Yung paghihirap niya, yung pag-uusig sa Kanya, nararanasan din po natin. Kasi may mga iba, pagkatapos ng pag-uusig, mas pinili na lang po yung mga mahal nila sa buhay, mas pinili na lang po nila na samahan na lang sila. Yung iba, ano po nangyayari? Sa mga estudyante, meron po kami nabalitaan. Yung nanay, ayaw niyang paatinin ng church. Sabi, tapusin mo muna yung pag-aaral mo. Pagkatapos mo mag-aaral, tsaka ka magpatuloy sa church. Aba, sinunod nga. Nung nakausap namin, sabi, magpapatuloy pa rin naman ako. Pero alam niyo po nangyari? Pagkatapos na graduate, wala na hanggang ngayon. Alam niyo po ang naging thinking ng kanyang ina? Tignan mo, dahil pala sa pag-attend mo ng church, hindi nagiging okay yung pag-aaral mo. O di naging problema na tuloy. O akala niya magiging okay. Pero hindi po. Hindi ito kalooban ng Diyos. Dumaranas tayo ng pag-uusig, ng problema, ng kapigatian, kasi ito yung dinaanan ni Kristo. Tayo po ay katulad na ng Panginoong Hesukristo. Sana, maging katulad natin siya. Kaya sabi po, humayo kayo sa sanlibutan, inyong ipangaral ang ebanghelyo. Hindi pa po natatapos ito pong summer retreat, meron pa pong third batch. Magpapatuloy pa yung pangangaral ng ebanghelyo. Meron pa tayong TUP Bible Seminar, may Quezon Province pa. Ngayon, sa halip na magpahinga, sana makilahok tayo, makijoin tayo, makipag-participate tayo. Isipin natin na kapag nagjo-join tayo sa mga mission, ito ay para sa Panginoon. Kaya sabi po, ano na po ang purpose ng ating buhay? Hindi ako mamamatay, kundi mabubuhay. At ang mga gawa ng Panginoon ay sasalaysay. Kaya po mga kapatid, sana po, walang siman umaatin ng ibang mga gawain dahil meron silang gusto. Okay? Kasi gusto ko ganyan siya yung kasama ko. Hindi, wala naman siya eh. Kaya hindi na ako sasama. Huwag sana tayong pumili na kung sino man yung nakikilahok, kung sino man yung pupunta, hindi na rin tayo pupunta. Kung sino yung inihayo, samahan natin sila. Maipangaral yung ebanghelyo sa mga ligaw na kaluluwa. Huwag natin sanang sabihin na, ayoko, wala naman yung iba dyan. Wala naman yung mga ka-close ko. Pagod na ako.
Gusto ko na lang magpahinga. Yung po ba mga nangangaral, ayaw ba nilang magpahinga? Gusto rin po nilang magpahinga. Pero kailangan nilang ipagpatuloy yung ebanghelyo. Pero sana tayo po, ipagpatuloy natin yung pong ebanghelyo kasi ito po yung nais ng Diyos para po sa atin. Kaya wala po sana nagsasabi na ayoko na. Yung mga tao magsasabi, ayoko na. Ang kaligtasan para sa atin. Yung pagpapatuloy sa pangangaral ng ebanghelyo, katungkulan natin kasi naligtas tayo. Hanggang ngayon, yung Panginoon, nag-aanap pa rin sino yung susuguin niya kasi wala. Maraming naligtas, pero kakaunti lang yung nagtsatsaga. Punta tayo, Isaiah chapter 6. Sa verse 8. Isaiah chapter 6 verse 8. Basahin natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Narinig ko ang tinig ng Panginoon na nagsasabi, sinong susuguin ko at sinong hahayo para sa atin? Na magkagayoy, sinabi ko, narito ako, suguin mo ako. Hindi porket meron na tayo na isama na mga invitees sa Bible seminar, tatapusin na natin yung ating mission. Meron kang mga invitees na naisama, pero magpatuloy pa rin. Mangaral pa rin. Kaya ano po sabi ni Jesucristo? Maghanap pa kayo sa mga lansangan. Hanapin pa ninyo kung sino yung mga lubos na naghahanap sa Panginoon. Maipagpatuloy lang maipangaral yung ebanghelyo. Pero sa panahon ng init, hindi ba pagpapala sa atin ito, paipapakita natin kung sino tayo. Kasi kahit mainit ang panahon, maipapangaral natin yung ebanghelyo. O marami mga nahahayag yung kanilang pananampalataya. Kung matatag na ba talaga sa pananampalataya o hindi pa. Sa papaanong paraan. Mainit lang yung panahon, ayaw nang sumama. Mainit lang yung panahon, ayaw nang makilahok. Pero hanggang sa kamatayan, mangangaral tayo ng kaligtasan. Kasi ito po yung nais ng Diyos para po sa atin. Kaya ano po sabi ng Jesucristo? Lucas chapter 12. Lucas chapter 12, sa verse 49. Basahin natin ng sabay-sabay, 3, 2, 1. Ako'y naparito upang maghagis ng apoy sa lupa at nais ko na sana na ito ay nagdiningas na. Kaya gusto ng Diyos na muling magningas yung ating ilawan. Baka mamaya napupundi na yung iba sa inyo ha. Alugin ninyo. Yung ba ano ginagawa? Inaalog, di ba? Tinatap. Para lang mabuhay ulit yung ilaw. Yung iba, pinapalitan ng bago. Kung may pagdanais ka na mabuksan, muling luwiwanag, yung inyong pong ilawan, gagawin niyo po yan para sa Panginoon. Hindi tayo mag-aatubili. Ganun din po. Kung medyo napapagod na, yung ilawan natin, medyo nanghihina. Pero kahit nanghihina, palakasin pa po natin. Okay, kung may mga mission, makiayon tayo, makisama tayo. Mayroong ilang mga kapatiran na nagsabi, pasensya na po pastor, hindi po ako makakasama. Pero gagawin ko po yung best ko, sa pamamagitan po ng offering, iaalay ko po para po sa mga hahayo para sa ebanghelyo. Wala pong problema yun, okay po yun. Kasi marami po naghihirap para po maipangaral yung ebanghelyo. Gawin natin yung best natin, yung makakaya natin. Kung hindi kayo makasama sa mga gawain, walang problema. Sa pamamagitan ng prayer, sa pamamagitan ng offering, matutulungan natin yung mga maipapangaral, yung nakakapagpangaral ng ebanghelyo. Maraming mga tao gusto po nila. Gusto nilang mag-join. Ang problema, wala din po silang financial. Pero kung paano sa pamamagitan ng pagtulong natin, makasama po sila. At hindi lang po yun.
sa pamamagitan po ng panalangin po ninyo, marami pong maliligtas. Kaya sana tayo din po, kung magniningas po yung ating apoy, alam niyo po noon, wala naman pong ganyan mga klaseng ilaw. Gumagamit lang po sila ng mga apoy. Kaya sabi po ni Kristo, paningasin yung apoy, magliwanag, mas lalo pang magliwanag, para makita po ng nasa sanlibutan. Gaya po ng nasabi ko po kanina, yung pangangaral ng Ebanghelyo, hindi lang po ito yung pag-speak, kundi base po sa kilos. Kaya ngayon kung may invitee, samahan po. Hindi yung inuuna po yung ibang gawain. May mga ibang tao, ayaw makijoin, ayaw tabihan yung mga invitees, sinasabi nila, may ministry daw po sila. Mahalaga po yung ministry, pero ano po yung purpose ng buhay? Ang purpose natin, yung pinaka-ministeryo po natin, yung kaligtasan. Ngayon kung hindi sila maligtas, kaninong responsibility yon? Sa mga taong ayaw po tabihan yung taong iyon. Kaya tuwing may Bible seminar po, samahan nyo po, tabihan nyo. Tuwing nangangaral po na kami ng Ebanghelyo, marami po mga invite, ayaw po tabihan ng mga kapatid. Paano sila makakaunawa? Ayaw po nilang kausapin. Pero sana, kausapin po natin sila. Hindi lang po sa pamamagitan ng mga preacher. May kilala po ako, yung isang preacher, na yung iba, napapakinggan din po natin. O pero sa pangalan ng Ebanghelyo, hindi naman lahat maliligtas. Yung iba, kakaunti pa rin. Yung iba, walang naliligtas din sa pamamagitan niya. Pero alam niyo po, sa tulong ng mga brothers and sisters, tsaka po sila maliligtas. Okay? Kahit gaano pa kagaling yung mga nangangaral ng Ebanghelyo, pero kung pababayaan natin yung mga invitees, sa tingin niyo po, maliligtas sila? Kahit anong talino ng mga preacher, pero hindi. Kaya ang mahalagang bagay, samahan po natin sila. Okay? Kung may hahayo, kailangan sumugo tayo para maipangaral yung Ebanghelyo. Kasi ito po yung katungkulan ng tao ngayon. Sabi po sa Marcos 16 verse 15, humayo ka, ipangaral mo ang Ebanghelyo sa buong sanlibutan. Kung kami po napagod din, kung yung mga kasama ko po napagod din, sino na kaya ang hahayo para doon? Kasi kayo napapagod, edi kami din magpapahinga para quits. Ang problema ganito, sino pong maliligtas? Sino pong gagamitin ng Diyos? Kaya ano po sabi ng Diyos? Sinong hahayo, sinong susuguin ko? Kanino kayang ilawan ang gagamitin ng Diyos para maipakita sa sanlibutan? Kaninong ilaw ngayon, yung paniningasin? Ayoko po, pundido na yung ilaw ko. Wala na akong magagawa dyan. Hindi. Lahat tayo, yung mga ilaw natin, kaya pa natin paningasin. May mga ilaw tayo, may mga kanya-kanya tayong ilaw. May mga liwanag na mahihina, may mga liwanag na malalakas. Yung mga maliliwanag na malalakas, sila yung patuloy na nangangaral ng Ebanghelyo. Ngayon, kung nakikita mo sa sarili mo, mahina pa yung apoy, kailangan mo pang paningasin. Sumama ka sa mga visitation, sa mga gawain. May third batch pa tayo ng summer retreat. Mahalaga po iyon. Ito po ay holiday. Magawa po natin yung ating gampanin. Okay? Kasi pastor, wala na akong pera eh. Gawin natin yung abot ng ating makakaya. O lahat dito, may mga problema din pinansyal, pero nakakapagpatuloy pa rin sila. Ang Diyos ang kumikilos sa atin, ang Diyos ang nagpo-provide sa atin. Huwag natin isipin yung mga negatibong bagay. Balikan natin yung Genesis chapter 1, verse 1 hanggang verse 3. Balikan natin yung ating main verse. Genesis chapter 1, verse 1 hanggang verse 3. Nang pasimula, nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. Ang lupa ay walang anyo at walang laman. At binalot sa kadiliman ang kaliliman, samantalang ang Espiritu ng Diyos ay kumikilos sa ibabaw ng mga tubig. At sinabi ng Diyos, magkaroon ng liwanag at nagkaroon ng liwanag. Kaya wag natin sabihin, na feeling ko hindi naman ako magagamit. Natatakot ako kasi mukhang masungit yung mga invitees. Pero sino ba ang nagbibigay ng liwanag? Sino ba ang nagliligtas? Ikaw o ang Diyos? Ang Diyos mismo. Ginagamit lang tayo bilang instrumento. Ang isang uri ng ilaw ay isang instrumento. Pero meron pang mismong nagbubukas ng ilaw. Ang Diyos mismo. Okay? Ngayon, ang problema, ganito.
Kung sino man nagsasabi, kilala nila ang Panginoong Diyos, pero hindi nila kilala ang kanilang sarili, hindi pa po talaga tayo totoong ligtas. Anong ibig ko pong sabihin? Alam natin, mayroong Diyos. Pero kung hindi natin alam kung ano yung kalooban ng Diyos para sa atin, hindi pa talaga natin lubos na kilala ang Panginoon. Bakit ko po nasabi? Yung isang anak, kung ano yung kanyang ama, ganun din siya. Kung ano yung itsura ng ama, ganun din ang hugis sa mukha ng kanyang anak. Kung ano yung pagkilos, yung talento ng ama, marahil ay ganun din yung kanyang anak. Anong pinatutungkulan ko po dito? Tayo po ay maging dapat larawan ng Diyos. Pero kung kilala lang natin si Kristo, kung kilala lang po natin ang Diyos, pero hindi pa talaga natin lubos na naunawaan yung kanyang kalooban para po sa atin, kaya ayaw natin mangaral ng Ebanghelyo, isa lang po ibig sabihin. Baka hindi pa talaga tayo tunay na mga anak tayo sa labas. Kaya kung talagang ligtas na, isa sa mga ebidensya, maipapakita natin tayo yung mga anak ng Diyos. Ipapangaral natin yung Ebanghelyo. Ano po sabi sa Ezekiel chapter 2? Makinig man sila o hindi. Naiintindihan niyo po? Malinaw po? Isa-summarize ko po. Sa Genesis chapter 1, marami tayong mga napag-aralan. Una, yung tungkol sa liwanag. Tungkol sa kadiliman. Pagkatapos, yung word ng, yung salita ng Diyos. Sa liwanag, baliktad. Nagsimula po muna yung pong kadiliman. Pagkatapos, sumunod, nagkaroon po ng liwanag. Sa kadiliman, tayo po ay mga patay. Mga hindi po ligtas. Sa liwanag, pagkatapos naunawaan natin yung kaligtasan, nagkaroon na tayo ng liwanag na save na po tayo. Pagkatapos, nanahan na sa atin yung Espiritu. Okay? Kumilos na po sa atin. Kaya yung salita ng Diyos, yung kanyang sinabi. Sa verse 6, verse 14, verse 20, verse 24, verse 29, sinabi ng Diyos. Kaya ngayon, nasa atin na ngayon yung kailangan lang po natin maipangaral yung Ebanghelyo. Ngayon, iikot po yan, magiging siklo. Tayo po, yung naligtas na, maghahayo tayo, hahanapin natin ulit yung kadiliman, pupuntahan natin yung mga ligaw na kaluluwa. Ngayon, habang nanonood sila ng Bible seminar, huwag kayong mag-alala. Kung iba po yung kanila pong intensyon, natural lang po yun. Yung iba gusto, may pagkain. Yung iba yung intensyon nila, bakit umatid sa Bible seminar. Normal lang po yun. Pero habang nanonood sila ng Bible seminar, unti-unti, napupukaw na sa kanila yung salita ng Diyos. Bakit? Sabi po ng Biblia, Genesis chapter 2, ang Espiritu, ngayon ay kumikilos. Kahit hindi pa sila ligtas. Pero kung hinahanap na talaga nila yung Panginoon Diyos, yung Espiritu, unti-unti na po silang babaguhin. Kaya kikilos na po yan, magkakaroon na po sila ng takot. Pagkatapos, din po liliwanagan na. At alinsunod sa sinabi ng Diyos, depende sa kung sila po ay maligtas. Base sa kanila pong kagustuhan kung nais po talaga nilang maligtas. Kaya sabi po ng aklat ng Ecclesiastes, ihasik mo ang binhi sa lupa. Hayaan mo lang sa kinaumagahan, wag mong hayaang walang ginagawa ang inyong kamay. Tignan mo, alamin mo kung sinong tutubo, ito, o iyon. Kahit sino, ipangalan natin yung Ebanghelyo. Pamilya mo, kamag-anak mo, kaibigan mo, hindi mo kakilala, ipangalan yung Ebanghelyo. Kasi ang Diyos ang magbibigay sa kanila ng kaligtasan. Kaya sabi sa last verse, sa Genesis chapter 1, verse 3. Basahin natin sabay-sabay. 3 to 1.
At sinabi ng Diyos, magkaroon ng liwanag at nagkaroon ng liwanag. Ang Diyos ang bahala na gumabay at magkaroon ng kaliwanagan sa kanila. Ano ang dapat na gawin? Tabihan po sila sa Bible seminar. Hindi ang preacher ang magliligtas po sa kanila, kundi mismo tayo po natutulong sa kanila para akayin sila sa pagsisisi para maligtas po sila. Ito po yung flow ng Bible seminar at para din po, bakit ko po ito ipinangaral? Kasi para din po sa mga bagong naligtas na. Ngayon, maiintindihan nyo na pa, maiintindihan nyo na po ngayon, ganito pala ang flow. Kaya pala kami in-invite sa Bible seminar para kami ay magkaroon din ng kaliwanagan. Sapagkat sinabi ng Diyos, magkaroon ng liwanag. Ngayon, nasa atin na po yung liwanag. Kailangan na lang po natin maipakita, maipaningas sa lahat po ng tao. Naintindihan po? Hanggang dito na lamang po. Maraming salamat po. Tayo pong lahat ay umuko at manalangin.